Hello, ako po si Madam P. At ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, Madam, space P. Space pa sa dulo. And then feel free na i-check kami sa Facebook. Ano ba yung sinabi ko? Nalito na. Oo, diyan kayo sa Facebook pwede mag-inquire ng personal reading. Madam Space P. Yan, lagyan mo space pa sa dulo para madaling ma-search. And then, Unipri, UNIPRI. Yan yung aming TikTok shop. Ayan, pag gusto mong mag-avail ng mga products sa amin. Let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Three of Pentacles. Ayan, ito si Three of Pentacles. Main energy mo to. Tsaka yung Seven of Cups. You're worrying a lot. Yung iba sa inyo nag-worry ka masyado, maybe with regards to your finances. Gusto mo magkaroon ng growth regarding dito, or maybe with the moon. Yung iba sa inyo pwedeng feeling, yung iba sa inyo pwedeng recently, or ngayon, pwedeng ngayon, no? Yung mga iba hindi pa kasi nangyari din. So, in the near future din yung energy na nakukuha natin dito. There's a person sa iyong related sa money or related sa work, career, na nandun yung hesitations mo, pag-aalala mo, or parang hindi ka masyadong tiwala dito sa taong to. Parang nandun yung nagdadalawang isip ka, or you don't trust the person. Okay, let's just say na ganon. Or kung hindi man ikaw, people around you na involved din dito. So nakita tayo dito ng pag-uusap, meeting, or maybe pag-uusap regarding money. So nagkakaroon ng hindi pagtitiwala dun sa bagay na yon. You don't trust the person. Hey, person nakakonect mo. Person nakakonect mo. The sun is here. Ace of Swords. Major Arcana, the sun. Pagpasensya mo na yung boses ko, ha? Okay, anyway. I can see new person. New person energy. With the Ace of Swords and the Sun. Pwede siya yung magbigay ng happiness sa'yo. Or sa inyo. Well, actually kasi nagsimula na tayo sa money or finances related na reading yung energy mo. So ito, it could be hindi siya love related. New person energy, pero this could be a person na na part in the part na magiging part ng ng area na may kinalaman sa money or finances, career. Pwedeng ganon, no? Kasi lalo na with the King of Cups, ayan. Nandito yung parang maybe kinikilala niya yung
authority, no? If this is you na nasa mataas ng position, maybe yung authority mo, or this could be a boss or authority niya. Basta there's this ganong connection between the two of you. No, someone is in authority. No, kung alin man sa inyo, but there's this new person na magbibigay ng happiness sa iyo. Okay? And yung iba naman, yun nga, pwede rin naman love kasi King of Cups, this is showing us, you know, emotions involved dito. So, pwedeng ganon. Take only what resonates. But, overall, nakakita tayo ng happiness pagdating sa bagay na ito. Wait lang, nalaglag. Wait lang, guys. Okay. So, anyway, ano yung mga emotions niyo sa isa't isa? Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Page of Swords, Temperance, the Six of Wands, okay. Oh, wow. Gusto ko yung energy na to, ha. Okay. There's this Five of Cups and the Ace of Wands. So, yung iba sa inyo, regarding dun sa lack of trust, kakulangan sa pagtitiwala, dun tayo nakakakita ng kalungkutan. Pero sa side mo, with regards sa sa mga as long na hindi ka nagmamadali. Well, I can see happiness, victory sa mga bagay na ginagawa mo ngayon na hindi ka nagmamadali. Maybe hindi ka nagmamadali sa resulta. You're just enjoying what you're doing. Alam mo yon, with the Temperance. Kasi, good things and good results takes time. No? Bago mo makuha yung resultang maganda talaga. May mga talaga dyan, may mga process talaga dyan dapat pagdaanan. So, nandun ka sa point na hindi ka naman nagmamadali. Lalo na with the Page of Swords, you're not pressuring yung utak mo and whatever. It just feels like you're just having fun, you know? And so, nandun yung feeling of happiness. No? Advice na rin to sa iba na don't pressure yourself. Don't pressure yourself. Wag mo, alam mo yun. I know Virgos are really perfectionist pero this is not the time for that. Parang ito yung time na i-enjoy mo lang kung anong ginagawa mo. 'Di ba? At wag kang magmadali. Wag mong i-try maging perfect because pag ginawa mo 'yun, dun ka makakaramdam ng pagod, anxiety, pressure. Mahirap 'yun. Kaya yeah, yung iba, this is an advice for you. Ganun din sa career. Maybe there's something na hindi mo makuha agad. Na lilito ka pa, nagkakamali ka pa. Okay lang. Kasi, at least, na-enjoy mo. Na-enjoy mo yung ginagawa mo. So, okay lang. And at the same time, may mga learnings, may mga natututunan ka. And then, meron akong friend na ganyan. She is actually a businesswoman.
Tapos, marami siyang pinagdaan ng negosyo na nagtataka ako sa kanya bakit, I mean, hindi naman nagtataka, question ko lang siya. Ah, bakit although nakakaranas ka ng mga pagkabagsak, hindi yung alam mo yun, yung nagtry ka ng any business kasi to eh. Kumbaga kung ano-ano pinapasok niya. So nandun yung tinatanong ko siya, bakit nagtatry ka ulit na nagtatry ng another business kahit nakakaranas ka ng mga sufferings or hindi magandang result? Sabi ko ganun. And then yung friend ko na yun, ngumiti lang siya. Sabi niya, kasi yung mga sufferings or yung mga pagbagsak na yun, hindi ko siya tinignan as pagbagsak. Bagkus, after nung pagbagsak nga nun, let's say yung business is nagbagsak, hindi yun totally lugi ako. Kasi, nagkaroon ako ng knowledge eh. What I gain is experience. What I gain is knowledge. 'Di ba? Natuto ka. Eh, ganun din naman sa school eh. Magbabayad ka ng tuition, may matututunan ka dyan. 'Di ba? Ganun din yun sa totoong buhay. No? Kumbaga, yung mga experience niyang pagbaksak na yun, hindi niya yun kinuha as pagkalugi, but rather, kinuha niya yun as an experience. Na may natutunan siya, and then sa another business na naman niya, hindi niya na i-apply kung ano man yung mga natutunan niya, of course, doon sa business na bumagsak nung natinry niya. Okay? Kung ano man yung mga mistakes niya doon, hindi niya na inuulit. Well, okay, for now, no? Okay na yung friend ko na yun, no? Nagkaroon na siya ng growth, and nandun na yung lumago na talaga din yung business niya ngayon. Meron na siyang mga businesses, and by this time there's this success na kasi tapos na siya dun sa mga failure na experience niya yun, no? Iniisip niya na lang pag nagkaroon siya ng failure, para lang siya pumasok sa school, nagbayad ng tuition. Yun yung iniisip niya. So hindi siya failure at all. 'Di ba? May natutunan siya eh. May mga nakilala siyang tao. 'Di ba? May mga nakasalumuha siyang um, customers, clients na nakita niya yung mga opinions nito mga taong ito. And ano pa yung mga target market or mga customers na mas mag-o-okay para sa kanya, no? Iba-iba 'yan eh ng lesson, no? And etong sa energy mo, ganun yung nakikita natin. Not necessarily business ha. Ginawa ko lang yun as an example. Kasi ganun yung energy mo. Ano man yan, ikaw nakakaalam yan eh. Of course, iba-iba naman kayo ng pinagdadaanan. Pero, enjoyin mo lang. Don't pressure yourself. Na kapag ka may mga problem, tinitignan mo yun as problema talaga. It's not. Sabihin na natin, oh, problema yon, pero at least magkakaroon ka ng parang learnings kung paano mo maasosolusyonan yun, etc. But anyway, balik tayo dito sa reading mo. Yeah, can you see the woman here? Oh. Oh. There's this woman, parang gumagawa siya or nagsaserve siya ng coffee. And hindi niya pinapansin etong this is just a small problem kung tutuusin, no? Meron siyang mga customers, magsaserva niya ng customer, but then there's this basa dito na kailangan pang punasan muna. You know what I mean? Mas iniintindi niya muna yung maybe magbibigay ng happiness sa iba, no? To serve the people.
O yung iba sa inyo pwedeng ganun. Pagdating sa career mo, sa business mo, maybe what you're aiming for now is to serve the people and i-disregard mo na yung mga maliliit na problema para mas ma-serve mo or mas magawa mo yung trabaho mo ng maayos. Sinasantabi mo na yung maliliit na problema. Kasi maliit lang naman yun. Kung doon ka nakafocus, ay di aalis naman yung mga ano mo, yung mga clients mo or what, 'di ba? Or mas lalong bigger problem 'yon. So anyway, you do have the Six of Wands. Oh, eto naman, this is victory. So, this is victory. Happiness yan. Fulfillment yan. Because hindi ka masyadong nagpe-pressure sa sarili mo. So, mas na-gain mo yung success, happiness, and yun na. Yung iba sa inyo, kung this is a business, clients, yung iba maybe online, maybe may kinalaman din sa online. Kasi kanina pa ako nakakakita ng parang computer or cellphone. So maybe something to do with the online thing that you're doing. Sinisimulan mo sa online, whatever. Lalo ngayon, no, kaka-new moon lang. Ang effect naman yan is 3 days to up to a week nga eh. No? So new beginnings. And yung iba pwede may kinalaman sa communication. Ayan. So, meron akong video na in-upload doon sa Unicorn Princess Tarot regarding sa effect ng new moon. And might be may kinalaman doon yung iba. But anyway, this is this is timeless reading. So kahit anong taon or anong months mo ito pinapanood, if this is the right time na dapat mo ito mapanood, edi saka lang talaga ipapanood sa iyo itong video na ito. So the Page of Swords is here. So ikaw to, I feel like the number one thing na nagustuhan ko sa energy mo is that tinanggal mo yung hiya. Tinanggal mo yung hiya. And sometimes kasi yung mga insecurities natin, maybe this is something na magbibigay naman ng happiness or gusto naman ng iba. Kanya-kanya naman talaga tayo ng perspective eh. 'Di ba? Yung maganda para sa kanila, minsan para sa atin hindi. And as a Virgo, well, normal na talaga sa'yo yung pagiging perfectionist na kahit sa sarili mo. So, some of you or a lot of you learn to embrace their insecurities, which is nakadagdag sa sa'yo, nag-benefit ka dito. Two of Swords, this is the person that you're dealing with. Nakakita tayo dito ng mga, I feel like nag-worry siya. There's a person na nakikita natin nag-worry. Okay, nag-worry siya sa kung ano yung mga iniisip mo, ano yung iisipin mo sa kanya. I feel like marami siyang responsibility. Marami siyang responsibilidad sa buhay, sa pamilya, sa anak, if there's child involved. So, with the Two of Swords, this person is really worrying kung ano nasa isip mo and whatsoever. Ito nagbibigay ng kalungkutan sa kanya because hindi niya pa alam kung ano yung result nito eh. Ano bang kalalabasan nito eh? Ano bang, especially if you are someone na nasa mataas na position, no? So this person is worrying a lot sa kung ano nasa isip mo because might be nasa iyo yung desisyon, no? Nasa iyo yung desisyon pagtapos nitong mga kung ano-ano man itong nagiging problem, nasa iyo pa rin ang desisyon. So nandun yung worry dito sa taong to. So in the near future,
And over the Hanged Man, o, diba? Napaka-patient mo sa part na ito. And the Hierophant. Sana magets ninyo, guys. I don't know. Kasi, minsan feeling ko yung iba sa inyo, hindi nalilito na kasi, marami yung sinasabi ko. Well, I'm sorry kasi general reading to. Kung ano talaga mahagip kong energy, babanggitin ko talaga yan. Pasensya na kayo. Wait lang. Parang kasi nababahinga ako. Anyway. Bottom of the deck is the Four of Pentacles. Okay, the Hanged Man, energy mo in the future, you're patient, being patient. Ganun pa rin, you're being patient. Paano ka nga paano ka yung tawag dito. Pagaling ka ng pagaling pagdating sa part na yan. The more you age, the more na nagkakaroon ka ng patience sa sarili mo. Maybe in the past, lalo na nung kabataan mo, masyadong karas-karas, masyado ka nagmamadali. And yun yung nagiging dahilan kaya ka nagkakamali. Sabi nga nila, kung maglakad matulin, kung matinik, malalim. No? Kasi hindi masyado nag-iingat eh. And that's what I can see here. Masyado ka nang medyo mabagal ka na ngayon. Hindi naman mabagal, but nandun na yung patient mo, hindi ka na nagmamadali. And the Hierophant, eto na yung lesson mo kasi to eh. May natutunan ka na nga dito eh. Wala naman ako nakita sa near future, but rather I really would like to parang i-acknowledge or purihin ka. Sabihin na natin ganun. Sa galing mo na pagdating sa area ng bagay na natutunan mo ngayon. May nakikita nga rin pala akong, well, I'm not looking at the cards ha, kasi sa cards yun lang yung message. Pero pagtingin ko dun sa aking dingding, may nakita na naman akong picture doon. So, I will read it, of course. That is the message for you eh. Well, nakakita ko na maraming pictures. So, I see that in the near future, a lot of you will be, may mga pictures. I can even see magazines and calendars, mga ganyan, and books. Like, some of you or a lot of you, pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng fame. Yung iba, this could signify fame eh, no? Pwedeng ikaw ay maging famous with whatever you are doing, no? Maybe if you have a business, so pwedeng ma-publish yung business mo, or maybe if you are someone who is really doing your thing when it comes to entertainment, pwedeng ganun, etc. But a lot of pictures ang nakikita natin dito. And hindi siya basta picture, yung iba nasa kalendaryo, yung iba nakahang or what. So, I like this. And I feel like there's people na involved. So, yung iba nga, pwedeng business yan. May other picture or may other people pang kasama doon sa picture ako nakikita. It's not just you. No? Maybe 4, 5 people ang nakikita natin doon. And may nakikita rin akong airplane by the way. So, yung iba, this could signify travel. Okay? So, okay, let's move on naman dito sa side ng person mo. Queen of Swords and the Page of Cups. Let's clarify this. What's with the Page of Cups and the Queen of Swords? The Hermit. The Page of Pentacles. Clarify this.
Eight of Cups, okay. The Three of Cups. Eto ha. If this person, I highly suggest na kung magagawa mo lang din naman, is i-check mo yung friends netong taong ito, if possible. Why? Kasi, meron nga tayong kasabihan birds with the same feathers flocks together 'di ba? So, ibig sabihin, i-check mo yung mga kaibigan nitong taong to. Of course, kung ano yung mga klase ng kaibigan niya, yun din siya. Hindi mo sasabihin na magkaiba naman kami, may mga kaibigan ako ganito, pero iba naman yun. And hindi naman siya sasama dun, or hindi naman sila magkakaroon ng connection ng mga kaibigan na yun kung hindi sila pare-pareho ng ugali, ng way of thinking, or whatever. 'Di ba? So, if you don't like the friends, may high chance na hindi mo rin magugustuhan tong person na ito. Unless, makikita mo na yung person na ito is willing alisan, or I'm not saying lalo na pagdating sa love, no? Kasi misconception, lalo na sa mga nakikita natin sa social media ngayon, na parang ang pangit na papipiliin kung friends or yung love. Ako ba o yung mga kaibigan mo? Parang ganun, lalo na pagdating sa love. Ang pangit naman nun. Pero, nandun na yung, sabihin na nating willing magbago tong taong na to. Nandun na yung boundaries. And kung maganda, kung maika-cut off totally, is maka-cut off. Kung willing siyang i-cut off, dahil hindi mo naman talaga totally gusto. And then that's good. Kung willing siyang i-cut off. Pero if not, your person is immature. This person is immature. Well, kailangan na changes dito. Nasa sayo na yung changes. And the way I say this, yung iba naman na walang kinalaman sa love, yung future mo also depends with your friends or people around you. So, be sure that you are surrounded by the right people. Sa business, ganun din. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang mag-hire, if you're a business person, mag-hire ng tao na hindi naman pareho yung pananaw ninyo. 'Di ba? Halimbawa, ang pananaw mo, you want success sa business mo. And then these people, ang gusto lang is, ito lang ang gusto kong mangyari. Gusto ko lang kumita ako Gusto ko lang may may trabaho ako at meron akong sahod. No, hindi dapat ganun. Na papasahod sa'yo, 'di ba? Dapat ang goal mo is kumita yung negosyo para may pampasahod sa'yo. Parang ganun. So, of course, kailangan makita mo sa tao na ganun yung perspective niya or ang goal niya rin or ang gusto niya mangyari. And kailangan humanap ka ng mga taong ganun, na ganun yung mindset. Hindi yung pang sarili lang. Okay? And yung iba, yun nga, parang ipalibutan mo yung sarili mo ng mga right people. Right people only. Tamang mga tao lang with the 8 of Cups. Yung may magandang pananaw sa future. At yung nakikitaan mo ng potential na ito may future to. Doon ka. Okay? May future kayong dalawa. Yung chemistry ninyo. And, of course, that's it for now. Thank you for watching. Alam mo, napaka-mature ng reading natin na yon. Nag-end din ako sa Emperor, which is very mature
na card. Yan yung bottom of the deck. So anyway, thank you for watching, guys. Yun nga palang, ay nakaamoy ako kanina ng pomelo. Pomelo or yun yung suha, ano? Something citrus yung energy, ay yung amoy niya. Nawala na eh. Kanina yun habang nagbababay ako. Ayan, thank you for watching, guys. Sana na-appreciate mo yung video. Mag-comment ka sa baba. I love you all. And bye-bye.